Pabagsak ang sikat ng araw, walang awa nitong pinapaso ang balat ng lahat ng nasa ilalim nito. Sa malawak na construction site ng itinatayong Aurora Towers, ang alikabok at ingay ng mga makina ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang nakabibinging himig ng paggawa. Para kay Mia, ang himig na yon ang tunog ng kanyang buhay. Sa edad na 22, ang kanyang mga kamay ay mas magaspang pa kaysa sa mga hinahawakan niyang hollow block. Ang balat niya ay sunog sa araw at ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit hindi siya tumitigil. Binuhat niya ang isa pang sako ng semento bigat na halos ikabuo ang kanyang payat na katawan at maingat itong inilapag malapit sa malaking panghalo. Ganyan nga, Mia, bilisan mo pa. Hindi ka binabayaran dito para magpahinga. Ang boses na yon ay kasing tinis at kasing sakit sa tainga, gaya ng tunog ng bakal na kumikis-kis sa semento. Si Dennis ang kanilang mayabang na foreman, isang lalaking nasa katanghalian, ang edad. May malaking tiyan at mga matang laging tila nanguusig. Opo, Mang Dennis. Sagot ni Mia, hindi inaangat ang kanyang tingin. Ayaw niyang makita ang nangising mapanlait sa mga labi nito. Lumapit si Dennis, ang amoy ng sigarilyo ay nauna pa sa kanya. Alam mo, Mia, sabi nito sa mas mahinang boses na lalong nagpataas ng balahibo ni Mia. Sayang ang ganda mo sa trabahong to. Kung ngingitian mo lang ako, paminsan-minsan, baka hindi ka na kailangang magbuhat ng ganyan kabigat. Mariin niyang hinawakan ng pala, ang mga buko ng kanyang daliri ay namuti sa higpit. Kailangan ko pong magtrabaho, Mang Dennis. Tumawa ito ng mahina. Sige, sabi mo eh. Pero tandaan mo, isang reklamo ko lang sa itaas. Baka isang linggo kang walang sahod, kaya umayos ka. Tumalikod na ito at naglakad palayo, iniwan si Mia na nanginginig sa pinaghalong galit at pagtitimpi. Ito ang araw-araw niyang kalbaryo. Ang bigat ng trabaho, ang init ng araw, at ang mga salitang parang lason na kailangan niyang lunukin para lang may maiwing kaunting pera. Pagpatak ng 5:00, tila isang biyaya ang tunog ng sirena na hudyat ng pagtatapos ng trabaho. Mabilis na nagligpit si Mia, hinugasan ang mga kamay na puno ng semento at halos takbuhin ang daan palabas. Habang naglalakad sa maalikabok na kalsada, binilang niya sa isip ang kakarampot na perang sasahurin niya sa araw na yon. Kailangan itong pagkasyahin sa pagkain, sa bayad sa tubig, at sa kung anumang pangangailangan. Ang iisipin na naman ng kanyang tita Jacinta. Ang bahay na kanyang inuuwian ay masikip at laging tila kulang sa hangin. Pagbukas pa lang niya ng pinto, pumungad sa kanya ang tita Jacinta niya, nakapamiwang sa gitna ng maliit na sala, at ang pinsan niyang si Fina na nakahilata sa sopa habang nagsa-cellphone. Anong oras na, Mia, kanina? Pakumakalam ang sikmura namin. Sigaw agad ni Jacinta, ang mga matay nanlilisik na nakatutok sa maliit na supot na dala ni Mia. Pasensya na po, tita. Medyo nag-overtime po kami. Mahinang sagot ni Mia, inilapag ang supot ng pandesal sa mesa. Pandesal na naman, Diyos ko, parang awa mo. Na hindi ka ba naawa sa amin? Sumbat ng matanda. Akin na yung sahod mo para makapamalengke ako bukas. Puro butot balat na lang kami dahil sa'yo. Walang imik na kinuha ni Mia ang gusot-gusot na mga pera mula sa kanyang bulsa. Bago pa man niya ito mabilang, mabilis pa sa 4:00 hinablot ito ni Jacinta. Binilang niya ito sa harap mismo ni Mia. Ito lang ang pinagpaguran mo buong araw. Nandidilat ang mga matang tanong nito. Wala kang utang na loob, kung hindi dahil sa akin sa lansangan ka na natutulog. Kulang pa to sa bayad sa kuryente. Tita, yan na po lahat yon. Pakiusap ni Mia. Pwede po bang makahingi kahit pang pamasahe lang para bukas? Maglakad ka. Malapit lang naman yung construction site. Huwag kang mag-inarte. Itinago ni Jacinta ang pera sa bulsa ng kanyang duster
at tinalikuran si Mia. Si Fina naman ay hindi man lang gumalaw sa pagkakahiga, tila walang naririnig. Pumasok si Mia sa kanyang maliit na kwarto, isang espasyong kasinlaki lang ng aparador na may lumang banig sa sahig. Naupo siya sa gilid nito at huminga ng malalim pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Binuksan niya ang isang maliit na lata sa ilalim ng banig. Sa loob nito ay isang lumang litrato, larawan ng dalawa niyang nakababatang kapatid na masayang nakangiti. 10 taon na ang nakalipas mula nang kunin sila ng isang malayong kamag-anak sa probinsya pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang. At 10 taon na rin siyang nagtitiis at nag-iipon sa pag-asang balang araw mabubuo niya silang muli. Iyon ang tanging bagay na nagpapalakas sa kanya. Sa kabilang dulo ng syudad sa loob ng isang malamig at napakatahimik na boardroom sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati, ibang-iba ang mundo ni Adrian. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bagong print na dokumento. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na papaligiran ng mga lalaking naka-Amerikana at seryoso ang mukha. Sa kabisera ng mesa nakaupo ang kanyang ama, si Don Ricardo, isang lalaking tila nililok sa bato. May mga matang kasing lamig ng bakal. And that is final. The Aurora Towers project will proceed as scheduled, and I expect 0 delays. This project is not just another building. It is this company's legacy. It is my wife's legacy. Deklara ni Don Ricardo, ang boses ay may bigat na nagpapatahimik sa buong silid. Walang kumibo. Si Adrian ay nakatitig lang sa isang water stain. Sa makintab na mesa, ang isip ay lumilipad. Legacy. Ang salitang yon ay parang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng desisyon niya ay kailangang umayon sa legasiyang yon. Habang nagsasalita ang kanyang ama, ang mga daliri ni Adrian ay nasa ilalim ng mesa tahimik na hinihimas ang isang bagay. Sa loob ng kanyang briefcase, isang maliit at gastado ng leather-bound journal. Iyon lang ang tanging bagay na mayroon siya na personal na pag-aari ng kanyang ina, si Aurora. Puno yon ng mga sulat kamay na tula at mga sketch ng mga gusaling pinangarap nitong itayo. Adrian, are you listening? Nag-angat ng tingin si Adrian. Ang matalas na mga mata ng kanyang ama ay nakatutok sa kanya. Yes, Dad. I am. Good. Because you will be personally overseeing this project. I want you on the ground. No mistakes. Utos nito hindi tanong. Tumango lang si Adrian. Pagkatapos ng meeting siya ang huling tumayo. Ang pakiramdam ng pagkasakal sa loob ng silid na yon ay halos hindi niya makayanan. Kailangan niya ng hangin. Hindi ang aircon ng kanyang mamahaling opisina, kundi ang totoong hangin ng syudad. Hindi niya isinama ang kanyang driver. Siya mismo ang nagmaneho ng kanyang itim na sedan binabaybay ang mga kalsada palayo sa Makati. Walang partikular na destinasyon, gusto niya lang makalayo. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at simpleng coffee shop sa gilid ng isang hindi gaanong abalang kalsada, isang lugar na hindi siya makikilala. Umorder siya ng isang itim na kape at naupo sa isang mesa sa labas. Dito sa gitna ng usok ng mga sasakyan at ingay ng mga ordinaryong tao, siya nakakahanap ng kapayapaan. Kinuha niya ang journal mula sa kanyang briefcase at binuklat ito. Ang mga guhit ng kanyang ina. Ang mga salitang isinulat nito. Ito ang kanyang santuwaryo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ng kanyang ama ang nasa screen. Bumuntong hininga siya bago ito sagutin. Yes, Dad. I forgot to mention Angelica, and her family will be joining us for dinner tonight. Don't be late. We will discuss the engagement party. Sabi nito sa kabilang linya bago siya patayan ng tawag. Napapikit si Adrian. Angelica, ang kanyang fiancé.
Isa na namang obligasyon. Isa na namang piyesa sa perpektong larawan na binuo ng kanyang ama para sa kanya. Dali-dali niyang inubos ang kanyang kape. Sa pagmamadali niyang makabalik sa kotse, habang kausap pa rin sa isip ang utos ng ama, isinukbit niya ang journal sa ilalim ng kanyang braso. Habang binubuksan niya ang pinto ng sasakyan, nagbe-vibrate muli ang phone niya. Sa saglit na pagkabigla at pag-distract, hindi niya namalayan na ang journal ay dahan-dahang dumulas mula sa ilalim ng kanyang braso. Isang mahinang kalabog ang narinig nang bumagsak ito sa sementadong bangketa. Pero hindi ito narinig ni Adrian. Pumasok na siya sa loob ng sasakyan, isinara ang pinto, at mabilis itong pinaharurot palayo, walang kamalay-malay, sa napakahalagang bagay na naiwan niya. Ilang minuto ang lumipas. Ang journal ay nanatili sa bangketa, isang piraso ng mamahaling katad sa gitna ng dumi at alikabok. Mula sa di kalayuan, isang pagod na anino ang dahan-dahang naglalakad. Si Mia pauwi na mula sa isa na namang nakakapagod na araw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan, bawat hakbang ay tila isang pasanin. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na hindi nararapat sa lugar na yon. Isang eleganteng leather journal na nakahandusay sa maruming semento. Huminto siya, tumingin sa paligid. Walang ibang tao. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ito. Pagkapasok sa kanyang maliit na silid, maingat na isinara ni Mia ang pinto. Tila ba ang manipis na piraso ng plywood na yon ay sapat na upang harangan ang ingay at bigat ng mundo sa labas. Umupo siya sa kanyang banig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Sa liwanag ng nag-iisang bumbilya na nakasabit sa kisame, inilapag niya sa kanyang kandungan ang napulot na journal. Gawa ito sa malambot na katad kulay tsokolate na may bakas ng kalumaan. Simple lang ito, walang pangalan o anumang marka sa labas. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga daliri, binuklat niya ito. Ang kanyang mga kamay na sanay sa gaspang ng semento at bigat ng bakal ay tila naging napakamaingat na parabang isang sagradong bagay ang kanyang hawak. Isang pamilyar na amoy ng lumang papel at di pamilyar na pabango ang sumalubong sa kanya. Hindi ito tala-arawan na puno ng mga salita. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga masining na guhit, mga disenyo ng mga gusali, mga tulay, mga hardin. Ang bawat linya ay tila iginuhit ng may kaluluwa. Sa ilalim ng bawat sketch ay may mga sulat kamay na anotasyon, isinulat sa isang eleganteng pambabaeng penmanship. Puno ito ng mga pangarap at mga ideya. Hindi maintindihan ni Mia ang mga teknikal na termino, ngunit naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Ito ay hindi lamang isang aklat. Ito ay isang piraso ng buhay ng isang tao. Isang koleksyon ng mga pangarap. Isang bagay na hindi mabibili ng pera. Kanino kaya to? Bulong niya sa sarili. Siguradong hinahanap na to ng may-ari nito. Habang marahan niyang binubuklat ang mga pahina, isang maliit na bagay ang dumulas mula sa pagitan ng mga ito, isang business card. Makapal ang papel, simple ang disenyo. Nakasulat dito, Adrian Delmar, Chief Executive Officer, Delmar Prime Holdings Inc. Napatitig si Mia sa pangalan, CEO. Ang mga letrang yon ay tila mula sa ibang mundo. Sa ilalim nito ay ang address ng isang na nagtataasang gusali sa Makati. Napalunok siya. Ang taong nagmamay-ari nito ay hindi basta-basta. Lalong tumindi ang kanyang determinasyon na isauli ito. Ito ang tama. Ito ang nararapat. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Mia, kakain na. At wag mong ilak yung pinto mo. Akala mo naman, may tinatago kang ginto dyan. Sigaw ni Tita Jacinta mula sa labas. Sa pagmamadali, isinara ni Mia ang journal at maingat na itinago sa ilalim ng kanyang unan. Ngunit huli na ang lahat.
Ang matalas na mga mata ni Jacinta ay nakita ang mabilis niyang pagkilos. Ano yan? Tanong nito papasok sa kwarto nang walang paalam. Ano yang tinatago mo dyan? Wala po tita. Papel lang po. Pagsisinungaling ni Mia, ngunit hindi naniniwala si Jacinta. Mabilis pa sa kidlat sinugod nito ang unan at hinablot ang journal. Akin na yan. Tita, huwag po, sigaw ni Mia. Sinusubukang bawiin ito. Tiningnan ni Jacinta ang journal, ang mga matay nanliliit, sinusuri ang kalidad ng katad. Mukhang mamahalin. Saan mo to? Ninakaw. Hindi ko po ninakaw yan. Napulot ko lang po. Isa sa uli ko po sa may-ari. Giit ni Mia, ang boses ay nanginginig na. Humalakhak si Jacinta, isang tunog na nakakakilabot. Isa sa uli. Tanga ka ba, Mia, biyaya na to? Nang langit pera na to. Pwede nating isangla o ibenta to. Pambili na rin ng bagong TV. Hindi po pwedeng tita. Hindi po atin to. Pagmamakaawa ni Mia, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hinawakan niya ang isang dulo ng journal habang si Jacinta ay mahigpit na nakahawak sa kabila. Bitawan mo to, batang walang utang na loob. Sigaw ni Jacinta, hinihila ng buong lakas. Ako ang masusunod sa bahay na to. Hindi po sumigaw. Pabalik si Mia. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng pagsalungat. Ang imahe ng magagandang guhit at ang pakiramdam na hawak niya ang pangarap ng ibang tao ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa isang malakas na hila na agaw niya ang journal. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib, tila isang sanggol na prinoprotektahan. Nanlaki ang mga mata ni Jacinta sa gulat at galit. Itinaas nito ang kamay, akmang sasampalin si Mia, ngunit nag-atubili. Sa halip dinuro niya ito. Sige, kapag lahat na tayo dito ay namatay sa gutom, yang katangahan mo ang sisisihin ko. Tandaan mo iyan. Sabi nito bago padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan si Mia na humihingal ang puso'y kumakabog ng malakas. Tiningnan niya ang journal sa kanyang mga kamay. Ngayon sigurado na siya. Kailangan niya itong maibalik sa lalong madaling panahon. Samantala, si Adrian ay hindi mapakali sa loob ng kanyang maluwag at minimalistang penthouse. Pag-uwi niya, automatiko niyang hinanap ang journal para ilagay sa kanyang study table, gaya ng lagi niyang ginagawa. Nang hindi niya ito makita sa kanyang briefcase, nagsimula ang isang malamig na kaba sa kanyang sikmura. Hinalughog niya ang buong briefcase. Wala. Tiningnan niya ang kanyang kotse, bawat sulok sa ilalim ng mga upuan. Wala pa rin. Ang malamig na kaba ay naging isang ganap na pagpapanik. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili, ang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan at pinaharurot ito, pabalik sa coffee shop. Tumakbo siya papasok, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Miss, excuse me? Sabi niya sa barista, ang boses ay may bahid ng desperasyon. May naiwan ba akong leather journal dito kanina? Brown, medyo lumana. Umiling ang babae. Wala po, sir. Naglinis na po kami. Wala po kaming nakita. Halos masuntok ni Adrian ang pader. Lumabas siya at nilibot ang paningin sa bangketa sa kalsada, umaasang makikita niya itong nakahandusay lang sa isang tabi. Ngunit wala. Nilamon na ito ng syudad. Bumalik siya sa kanyang kotse at napasandal sa manibela. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Hindi ito tungkol sa isang journal lang. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Ang tanging bagay na naiwan sa kanya na personal, nitong hinawakan, sinulatan, pinag-alayan ng mga pangarap. Ito ang koneksyon niya sa isang inang halos hindi na niya maalala. At ngayon, nawala pa ito. Kinabukasan, maagang gumising si Mia. Hindi siya pumasok sa trabaho. Alam niyang isang araw na walang sahod ay isang malaking kabawasan, ngunit mas mahalaga
ang misyon niya ngayon. Kinuha niya ang business card at ang lahat ng natitira niyang ipon, ilang barya at gusot na 20 pesos. Sakto lang para sa pamasahe papuntang Makati. Pagdating niya sa harap ng Delmar Prime Holdings, halos mapanganga siya. Ang gusali ay tila isang dambuhalang salamin na umabot hanggang sa mga ulap. Ang mga taong pumapasok at lumalabas ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa yata sa buong bahay nila. Huminga siya ng malalim at naglakad papasok. Ang lobby ay napakalamig at napakatahimik. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol at sa gitna ay may isang malaking fountain. Nakaramdam siya ng hiya. Ang kanyang luma at may mantsang damit ang kanyang pagod na mukha ay tila isang dumi sa perpektong lugar na yon. Naglakas loob siyang lumapit sa security desk kung saan nakatayo ang isang guard na matangkad at matipuno ang uniforme ay plansadong-plansado. "Excuse po," mahinang sabi ni Mia. Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang pagkasuklam. "Anong kailangan natin?" Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Gusto ko po sanang makausap si Mr. Adrian Delmar," sabi ni Mia. Ipinakita ang hawak na journal. "May isa sa uli lang po ako na napakahalagang gamit niya." Hindi man lang tiningnan ng guard ang journal. "May appointment ka ba?" "Wala po, pero..." "Kung walang appointment, hindi pwedeng putol nito sa kanya. Bawal ang hindi nakaschedule dito. Baka sindikato ka pa." "Hindi po, maniwala po kayo. Isa sa uli ko lang po talaga." To pakiusap ni Mia ang boses ay halos maging isang bulong. "Miss, umalis ka na kung ayaw mong magkaproblema. Iwan mo na lang yan dito kung gusto mo." Sabi ng guard, itinaas ang kamay upang harangan ang kanyang daan. "Bawal ang pulubi dito?" Ang salitang pulubi ay tumama kay Mia na parang isang malakas na sampal. Napayuko siya. Ang kahihiyan at pagkadismaya ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Niyakap niya ng mahigpit ang journal. Akmang tatalikod na siya para umalis. Sa mismong sandaling iyon, ang malaking pinto na gawa sa salamin ay bumukas. Lumabas si Adrian. Ang muka ay gusot sa pag-aalala at pagkabigo. Matapos ang isa na namang walang saysay na paghahanap, ang kanyang mga mata ay blangkong nakatingin sa kawalan hanggang sa napadako ito sa eksena sa security desk. Isang babaeng marungis, nakayuko mahigpit na may yakap-yakap at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang journal ng kanyang ina. "Sandali." Ang boses ni Adrian ay hindi malakas, ngunit meron itong bigat at awtoridad na tila huminto. Sa pag-ikot ng mundo sa loob ng lobby, agad na natigilan ng security guard. Nanlaki ang mga mata nang makilala kung sino ang nagsalita. Ang kaninang mapagmataas na tindig nito ay biglang naging isang maamong pagyuko. "Sir Adrian." "Magandang umaga po." Garalgal na bati ng guard, biglang pinagpawisan sa malamig na lobby. Hindi pinansin ni Adrian ang guard. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa journal na mahigpit na hawak ng dalaga. Naglakad siya palapit, bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ni Mia. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Adrian ang isang pares ng matang pagod, ngunit hindi talunan. May hiya, may pag-aalangan, ngunit higit sa lahat mayroong isang uri ng kalinawan, isang katapatan na matagal na niyang hindi nakikita sa mundo niyang puno ng pagkukunwari. Si Mia naman, sa sobrang kaba, ay hindi malaman kung saan titingin. Ang lalaking nasa harap niya ay matangkad na kasuot ng damit na mas mahal pa sa isang taon niyang sahod at may presensyang nakakapanliit. Siya marahil si Mr. Delmar. "Akin ba yan?" tanong ni Adrian. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Itinuturo ang journal. Hindi makapagsalita si Mia. Dahan-dahan na lang niyang iniabot ito.
Nang tanggapin ni Adrian ang journal, tila isang mabigat na pasanin ang nabunot sa kanyang dibdib. Mariin niya itong hinawakan ang mga daliri, ay dumadampi sa pamilyar na gaspang ng katad. Binuklat niya ito ng bahagya sapat lang para makita ang sulat ni kamay ng kanyang ina. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. "Saan mo ito nahanap?" Tanong niya, ibinalik ang tingin kay Mia. "Di dyan lang po sa labas, sir. Sa may coffee shop. Kagabi ko pa po napulot." Nauutal na sagot ni Mia, ang mga mata ay nakatutok sa makintab na sahig. "Pasensya na po kung ngayon ko lang naisauli. Ngayon lang po ako nagkapera para sa pamasahe." Ang huling pangungusap ay tumusok sa puso ni Adrian. Nagkapera para sa pamasahe. Ang babaeng ito ay gumastos pa mula sa sarili niyang bulsa para isauli ang isang bagay na hindi kanya. "Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ito," sabi ni Adrian. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Maraming salamat." "Wala po yun, sir. Isinasauli ko lang po kung ano ang hindi sa akin," mabilis na sagot ni Mia. Ang tanging gusto niya ay makaalis na sa lugar na yon. Ang mga tingin ng guard at ng ilang empleyado na dumaraan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanya. "Sige po, aalis na po ako." Akmang tatalikod na si Mia nang pigilan siya ni Adrian. "Teka lang, miss." "Mia po." "Mia," ulit ni Adrian. "Gusto kitang pasalamatan ng maayos. Halika, sumama ka sa opisina ko." Umiling si Mia, ang pagkatakot ay malinaw sa kanyang mukha. "Naku, wag na po, sir. Okay na po yun. Kailangan ko na rin pong umalis." Nakita ni Adrian ang pagkailang sa kanya. Hindi niya ito masisisi. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang pitaka, bumunot ng isang makapal na pliego ng mga bagong print na 1,000 piso at iniabot ito kay Mia. "Tanggapin mo to. Isang maliit na pabuya para sa katapatan mo." Napatingin si Mia sa pera. Pagkatapos ay sa mukha ni Adrian. Muli siyang umiling mas mariin sa pagkakataong ito. "Hindi po talaga kailangan, sir. Masaya na po akong naibalik yan sa inyo ng buo." Natigilan si Adrian. Sa buong buhay niya ngayon lang siya nakatagpo ng taong tumanggi sa pera niya. Lalo siyang humanga, lalo siyang naging interesado. Sa isang iglap na isip niya ang isang paraan. Mabilis niyang binuklat ang journal sa huling pahina na blanko. Maingat niyang pinunit ito, 1 kilos, na hindi niya naisip na gagawin kailanman sa sagradong bagay na yon. Kumuha siya ng ballpen sa kanyang bulsa at isinulat ang kanyang personal na numero ng telepono. "Kung ganoon," sabi niya, iniabot ang kapirasong papel kay Mia. "Ito ang numero ko. Tawagan mo ako. Gusto kitang ilibre man lang ng tanghalian o kape bilang pasasalamat. Walang pera pangako. Gusto ko lang magpasalamat." Nag-atubili si Mia, ngunit sa huli ay kinuha rin ang papel. Ang simpleng kilos na yon ay tila mas katanggap-tanggap kaysa sa salapi. Tumango siya. Sige po, sir. Salamat po." At sa pagkakataong yon, mabilis na siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng lobby. Iniwan si Adrian na nakatayo roon. Hawak ang journal at may isang maliit di inaasahang ngiti sa kanyang mga labi. Pag-uwi ni Mia, wala ang kanyang tita Jacinta. Isang maliit na himala. Nagkaroon siya ng ilang oras ng kapayapaan. Itinago niya ang kapirasong papel na may numero sa loob ng isang lumang libro sa kanyang kwarto. "Bukas," sabi niya sa sarili. "Bukas, kapag may lakas na ako ng loob, tatawagan ko siya." Nang gabing iyon, dumating si Jacinta na masungit ang timpla. Nakita niya ang sobre ng sahod ni Mia sa mesa na hindi pa nabubuksan. "Hindi ka pumasok?" tanong nito, ang boses ay matalim. "May pinuntahan lang po, tita," sagot ni Mia. "At saan ka naman gumala?" "Naghahanap ka ng lalaki, ano? Huwag mong sabihing nag-aksaya ka ng 1 araw na sahod para lang sa kalandian." Hindi na sumagot si Mia. Pumasok na lang siya sa kanyang kwarto. Maya-maya, habang siya ay naliligo, pumasok si Jacinta sa silid. Naghahalongkat
naghahanap ng kahit anong mapagkakakitaan. Nakita niya ang lumang libro at ang kapirasong papel na nakaipit dito. Kinuha niya ito. Tiningnan ang mga numerong nakasulat. Ano to, basura lang? Bulong nito sa sarili. Sa sobrang inis sa pag-aakalang nag-aksaya ng araw ang kanyang pamangkin, walang seremonya niyang nilukot ang papel at itinapon sa basurahan kasama ng mga balat ng candy at iba pang kalat. Nang matapos si Mia, wala na siyang kamalay-malay. Natulog siya ng gabing iyon na may kaunting pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi alam na ang pag-asang iyon ay kasama ng naitapon sa basurahan. Ang hapunan sa mansyon ng mga Del Mar ay laging isang formal at tahimik na kaganapan. Ngunit ngayong gabi may mga bisita. Si Angelica at ang kanyang mga magulang. Si Angelica ay nakaupo sa tabi ni Adrian, maganda sa kanyang pulang bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Adrian was just telling me how excited he is for the Aurora Towers project. Sabi ni Angelica, sa lahat ng boses ay matamis, ngunit may himig ng pag-aari. Hinawakan niya ang braso ni Adrian. Of course, we're all excited. It will be the perfect backdrop for our engagement party, right, darling? Ngumiti lang si Adrian. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Naalala niya ang pagtanggi ni Mia, sa pera ang sinseridad sa mga mata nito. Isang tunay na hininga ng sariwang hangin sa kanyang nakakasukang mundo. The party will be the grandest event of the season, pagpapatuloy ni Angelica. I've already spoken with the best event planners. Everything has to be perfect. Our union is, after all, a union of legacies. Legacy. Muli ang salitang iyon. Napatingin si Adrian kay Angelica. Maganda siya. Matalino. Perpekto para sa kanya ayon sa lahat. Ngunit habang tinititigan niya ito, wala siyang maramdamang kahit ano. Ang nakikita niya lang ay isang magandang estatwa, malamig makintab at walang buhay. Pagkatapos ng hapunan, nang mag-isa na lang siya sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang telepono. Tinitigan niya ito, naghihintay, umaasa. Lumipas ang 1 oras, 2, walang tawag. Baka abala lang siya, sabi niya sa sarili. O baka nahiya. Nag-text siya sa numero kahit hindi niya alam kung sino ang nasa kabilang linya. This is Adrian. I hope you're okay. I'm still waiting for your call. Walang sagot. Kinabukasan sinubukan niyang tawagan ang numero. Hindi ito nag-ring. Cannot be reached. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkadismaya ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang maliit na tinig sa kanyang isipan, isang tinig na hinubog ng mga taon ng pagkadismaya sa mga tao ang nagsimulang bumulong. Baka naman, isa lang siyang magaling na aktres. Baka ang pagtanggi niya ay isang pakana para lalo kang maging interesado. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Hindi. Ang nakita niya sa mga mata ni Mia ay totoo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at ang telepono, ay nananatiling tahimik ang pag-asa ni Adrian ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na bigat. Ang bigat ng pag-aakala na sa huli, lahat ng tao ay pare-pareho lang. O baka naman, tulad ng journal ang pagkakataong makilala ang babaeng iyon, ay isa na namang bagay na nawala sa kanya bago pa man niya ito tuluyang mahawakan. Lumipas ang 3 linggo. 3 linggo ng katahimikan na unti-unting pumapatay sa pag-asang umusbong sa puso ni Adrian. Ang kapirasong papel na pinunit niya mula sa journal ng kanyang ina ay tila naging simbolo ng isang bigong koneksyon. Sa loob ng boardroom habang pinag-uusapan ng quarterly profits, ang isip niya ay nasa babaeng may mga matang pagod pero tapat. Habang nasa isang mamahaling hapunan kasama si Angelica, ang naririnig niya ay ang mahinang boses nito na tumatanggi sa kanyang pera. Naging isang multo si Mia sa kanyang isipan, isang paalala ng katotohanang hinahanap niya na saglit niyang nakita at bigla na lang nawala. Sir? Sabi ng kanyang executive assistant
na si Carlo isang umaga sa kanyang opisina. May update na po ako sa pinapahanap ninyo. Agad na umayos ng upo si Adrian. Anong nalaman mo? Sir, I'm sorry to say, the trail is cold. Malungkot na balita ni Carlo. Ang pangalan na Mia ay napaka-common. Walang CCTV footage sa labas ng coffee shop na malinaw na nagpapakita ng kanyang mukha. Walang nakakakilala sa kanya sa lugar. It's like searching for a ghost in a city of millions. Napabuntong hininga si Adrian, ang pagkadismaya ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Sige Carlo, salamat. Nang makaalis ang kanyang assistant, napasandal siya sa kanyang upuan at napapikit. Isang multo. Marahil ay iyon na nga lang si Mia. Isang saglit na pagpapakita ng isang bagay na totoo bago siya muling nilamon ng peking mundo. Upang takasan ang bigat sa kanyang dibdib, minabuti niyang magmaneho mag-isa sa isang hapon. Nagtungo siya sa mga kalsada ng Maynila na bihirang puntahan ng mga tulad niya mga lugar kung saan ang mga gusali ay hindi gawa sa salamin at ang mga tao ay nabubuhay sa pawis, hindi sa stocks. Sa gitna ng siksikan at usok, may isang bahagi sa kanya na nakakahanap ng kapayapaan. Habang marahang umuusad ang kanyang sasakyan sa isang makitid na kalye, sa bandang stamesa isang imahe ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa gilid ng kalsada, sa tabi ng isang pader na puno ng bandalismo, may isang matandang babae na nakaupo sa isang maliit na bangko. Sa harap niya ay isang bilao na may ilang tumpok ng saging at kamote. May kung anong pamilyar sa tindig ng matanda, kahit pa ito ay kuba na at ang buhok ay halos puti na lahat. Ipinatabi ni Adrian ang kotse, binuksan ng bahagya ang bintana para tingnang mabuti. Ang matanda ay nakayuko, inaayos ang kanyang paninda. Nang mag-angat ito, nang tingin ang puso ni Adrian ay tila tinigilan sa pagtibok. Ang mga matang iyon. Kahit kulubot na ang paligid, kahit malabo na sa katandaan, kilala niya ang mga matang iyon. Ang mga matang nag-alaga sa kanya noong siya'y bata pa, pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Lola Remedios. Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Bakit narito ang kanyang lola? Ang alam niya'y nasa probinsya ito, namumuhay ng komportable mula sa perang ipinadala nila. Lola. Tawag niya, ang boses ay nanginginig. Nag-angat ng tingin ang matanda. Nanliit ang mga mata. Sino ho sila? Bibili ho ba kayo? Lola, ako po ito. Si Adrian. Napatitig sa kanya ang matanda. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos dahan-dahang nanlaki ang mga mata nito. Adrian, Adrian. Apo ko. Tumango si Adrian, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Opo, Lola. Ako po. Napatayo ang matanda, nanginginig ang mga tuhod. Niyakap siya nito ng mahigpit. Diyos ko, Apo, ikaw na nga, anong ginagawa mo dito? Ngunit ang tanong sa isip ni Adrian ay mas mabigat. Lola, anong ginagawa ninyo dito? Bakit kayo nagtitinda sa lansangan? Ang nangiti sa mukha ni Lola Remedios ay napalitan ng pait. Mahabang kwento, Apo. May oras ako. Mariing sabi ni Adrian. Dinala niya ang kanyang lola sa loob ng kanyang malamig na kotse malayo sa init at alikabok ng kalsada. At doon ikinuwento ng matanda ang lahat, kung paano siya naloko ng isang peking investment scheme, kung paano naubos ang lahat ng naipon niya, at kung paano siya nahihiyang humingi ng tulong kaya't pinili na lang na magtiis at magtinda sa kalsada. Habang nakikinig, parang pinipiga ang puso ni Adrian. Ang kanyang lola, ang babaeng nagsilbing ina sa kanya, ay nagdusa ng ganito nang hindi niya nalalaman. Isang galit ang umakyat sa kanyang lalamunan, galit sa mga nanloko dito, at galit sa sarili dahil sa kanyang kapabayaan. Nang araw na yon iniuwi ni Adrian
si Lola Remedios sa kanyang penthouse. Inilagay niya ito sa isang guest room na mas malaki pa sa dating bahay nito, binigyan ng bagong damit at pinakain. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang lola na nahihiyang umupo sa mamahaling sopa, isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Ilang Remedios pa ba ang nagdurusa sa labas? Ilang taong tapat at mabuti ang nilalamon ng kahirapan habang ang mga tulad niya ay nabubuhay sa karangyaan, at bigla naalala niya si Mia. Isang babaeng mas piniling maglakad at gumastos ng pamasahe para isauli ang hindi kanya, kahit na ang kapalit ay isang araw na walang kita. Kinabukasan pumasok si Adrian sa opisina na may bagong determinasyon. Nagpatawag siya ng isang emergency meeting. "Dad," sabi niya sa kanyang ama, sa harap ng board, ang boses ay matatag at hindi nag-aalinlangan. "I will be personally overseeing the Aurora Towers project. Hindi lang mula sa opisina. I will be on the ground. Araw-araw. Gusto kong siguruhin na ang bawat bato na ilalagay sa proyektong ipinangalan sa aking ina ay kumakatawan sa integridad at dignidad." Nagulat si Don Ricardo, ngunit isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa labi nito. "That's my son. Good." Hindi alam ng kanyang ama ang tunay na dahilan. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang personal na misyon. Isang misyon na sinimulan ng isang nawawalang journal at binigyang buhay ng isang lola na natagpuan sa lansangan. Kinabukasan sa unang pagkakataon, tinungo ni Adrian ang malawak na construction site ng Aurora Towers. Naka-hard hat at safety vest, naglakad siya sa maalikabok na lupain. Ang ingay ng mga makina, ang sigawan ng mga trabahador, ang amoy ng basang semento, ito ang magiging mundo niya sa mga susunod na buwan. Habang naglalakad siya, sinusuri ang pundasyon. May isang ingay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang ingay na iba sa karaniwang tunog ng konstruksyon. Isang malakas galit na sigaw na sinundan ng isang mahinang iyak. Napakunot ang noo ni Adrian. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog. Sa isang sulok nakita niya ang isang grupo ng mga trabahador na nakapalibot sa isang eksena. "Wala kang silbi. Sabi ko, bilisan ang bagal-bagal mo, basura." Sigaw ng isang lalaking malaki ang tiyan na nakilala niya mula sa mga report bilang si Dennis ang foreman. Sa harap nito may isang babaeng trabahador na napaupo sa lupa, ang balde ng graba na dala nito ay tumapon sa kanyang paanan. Inangat ng lalaki ang kamay at malakas na itinulak ang babae sa balikat, dahilan para ito'y mapasubsob sa lupa. "Tumayo ka dyan, wisit!" Isang galit na hindi pa nararamdaman ni Adrian dati ang kumulo sa kanyang dugo. Walang sino mang dapat tratuhin ng ganito, lalo na sa kanyang proyekto. Mabilis siyang lumakad, hinahawi ang mga nagkukumpulang tao. "Anong nangyayari dito?" Tanong niya, ang boses ay malamig at may awtoridad. Natigilan si Dennis at ang mga nanonood. Lahat ay napatingin sa kanya. Sir," gulat na sabi ni Dennis, biglang nagbago ang tindig. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa babaeng nasa lupa na dahan-dahang nag-aangat ng kanyang marungis na mukha. Ang buhok niya ay puno ng alikabok, ang pisngi ay may bahid ng putik at luha. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa gitna ng kahihiyan at sakit, nakita ni Adrian ang mga matang hindi niya malilimutan. Ang mundo niya ay huminto. Ang ingay ng construction site ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Mia. Ang katahimikan na bumalot sa sulok na yon ng construction site ay mas mabigat pa kaysa sa semento. Ang mga trabahador na kanina'y nagbubulungan ay ngayoy mga estatuang hindi makagalaw, ang kanilang mga mata ay pabalik-balik na nakatutok kay Dennis, kay Mia, at sa estrangherong nagpatigil sa lahat. Nanginginig na tumayo si Dennis, pinagpag ang alikabok sa kanyang pantalon na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sir, pasensya na po. Disiplina lang po.
Minsan po kasi kailangang takutin ang mga to para gumalaw. Isang malamig at mapanganib na titig ang ipinukol ni Adrian sa kanya. Ang mga matang iyon na sanay sa pakikipaglaban sa loob ng boardroom ay tila kayang tumunaw ng bakal. Disiplina ulit ni Adrian ang boses ay mahinahon ngunit may talim. Ang tawag dyan ay pang-aabuso. Anong pangalan mo? Di Dennis po. Foreman. Well, Dennis, sabi ni Adrian, bawat salita ay mabagal at malinaw. Kunin mo ang mga gamit mo. You're fired. Umalis ka sa property ko. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Dennis. Pero sir, walang pero-perong putol ni Adrian itinaas ang kamay. Tumingin siya sa isa pang trabahador. Tawagin ang security. Samahan ninyo si Mr. Dennis palabas. Walang sino man ang nangahas na sumuway. Sa isang iglap ang hari-harian ng construction site ay naging isang basang sisiw na pinagtitinginan ng lahat habang paalis. Nang mawala na si Dennis sa paningin, ibinaling ni Adrian ang kanyang atensyon sa babaeng nakaupo pa rin sa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit. Inilahad niya ang kanyang kamay. Miss, okay ka lang. Nag-angat ng tingin si Mia. Nakita niya ang isang kamay na malinis at hindi sanay sa magaspang na trabaho. Nag-atubili siya na hihiya sa sarili niyang mga kamay na puno ng kalyo at semento. Ngunit may kung anong otoridad at kabaitan sa boses ng lalaki kaya't tinanggap niya ito. Sa tulong ni Adrian siya'y tumayo. Salamat po, sir. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso. Nakayuko siya pinipigilan ng sarili na maiyak sa harap ng lahat. Sumunod ka sa akin, utos ni Adrian bago maglakad patungo sa isang pansamantalang opisina na gawa sa container van. Sumunod si Mia, nararamdaman ang mga matang nakatutok sa kanyang likuran. Sa loob ng opisina, ang biglaang lamig ng aircon ay tila gumising sa kanyang diwa. Isinara ni Adrian ang pinto at sa wakas, nagkaroon sila ng katahimikan. Umupo ka. Sabi nito, itinuro ang isang upuan. Naupo si Mia, sa dulo ng upuan ang likod ay tuwid na para bang isang maling galaw lang ay mapapagalitan siya. Sumandal si Adrian sa mesa sa harap niya. Tinitigan niya si Mia nang matagal tila sinusuri ang bawat detalye. Ikaw si Mia, tama. Gulat na napatingala si Mia. Papaano niyo po nalaman? Ang babaeng nagsauli ng journal ko. Sabi ni Adrian, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit agad din itong nawala nang makita niya ang mga pasa sa braso ni Mia at ang pagod sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Akala ko, hindi ka natatawag. Nawala ko po yung numero ninyo, sir. Mahinang paliwanag ni Mia, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pasensya na po. Umiling si Adrian. Ako ang dapat humingi ng pasensya. Hindi ko alam na ito pala ang dinaranas mo. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga trabahador na patuloy sa pagbubuhat. Hindi ka nararapat sa ganitong trabaho. Kailangan ko po ng trabaho, sir. Mabilis na sagot ni Mia. Kahit ano po tatanggapin ko. Alam ko, sabi ni Adrian. Nag-isip siya saglit. Simula bukas, hindi ka na magbubuhat ng semento. Napatingin sa kanya si Mia, ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Tatanggalin niyo na po ba ako? Hindi, mariing sabi ni Adrian. Bibigyan kita ng bagong trabaho. Dito. Sa loob ng opisina, magiging office utility assistant ka. Maglilinis ka, magtitimpla ng kape, mag-ayos ng mga papel. Mas magaan, mas ligtas, at mas mataas ang sahod. Hindi makapaniwala si Mia sa kanyang narinig. Ang mga salitang yon ay parang isang panaginip. Pero sir, bakit po? Tumingin si Adrian sa kanyang mga mata. Ang tingin niya ay seryoso at puno ng kahulugan. Dahil ang isang taong kayang magsauli ng isang bagay na napakahalaga sa akin ay hindi dapat tinatrato na parang basura. Utang ko to sa'yo.
at sa sarili ko. Kinabukasan isang bagong mundo ang bumungad kay Mia. Sa halip na lumang damit panrabaho isang simpleng blusa at pantalon ang kanyang suot. Sa halip na pawis at semento amoy ng kape at papel ang kanyang nalalanghap. Ang mga kasama niya sa trabaho sa loob ng opisina ay disente at magagalang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ay isang tao, hindi isang makina. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala ang unang bahagi ng kanyang mas mataas na sahod, sinalubong siya ng nagtatakang tingin ni Tita Jacinta. Anong milagro at ang aga mo yata? At bakit malinis ang damit mo? Tanong nito. Inilabas ni Mia ang pera at iniabot sa kanyang tiyahin. Binigyan po ako ng bagong trabaho, tita. Sa loob na po ng opisina. Nanlaki ang mga mata ni Jacinta nang makita ang halaga doble sa karaniwang kinikita ni Mia. Saan galing to, sinong nagbigay sa'yo nito? Si Sir Adrian po, yung may-ari ng construction site. Siya rin po yung may-ari ng journal na napulot ko. Isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Jacinta, isang nangiting tuso at puno ng pagkalkula. CEO pala ha. Sinabi ko na nga ba may biyaya sa basurang napulot mo? Lumapit ito at hinawakan ng mga balikat ni Mia ang mga kuko ay bahagyang bumaon. Makinig ka sa akin, Mia. Ito na ang pagkakataon natin. Kailangan mong kumapit dyan. Sa lalaking yan dikitang dikit, huwag mong bibitiwan. Ito na ang tiket natin, palabas sa kahirapan. Hindi kumibo si Mia. Ang sinserong kabaitan ni Adrian ay nabahira ng maruming ambisyon ng kanyang tiyahin. Makalipas ang ilang araw, habang abala si Mia sa pagpupunas ng mga mesa sa site office, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa labas. Bumaba mula rito ang isang babaeng tila lumabas mula sa isang fashion magazine. Nakasuot ito ng puting-puting bestida na hindi nababagay sa maalikabok na lugar, may hawak na mamahaling bag at ang bango ng pabango nito ay nauna pa sa kanya. Si Angelica. Pumasok ito sa opisina na parabang pag-aari niya ang lugar. Adrian, darling. Malambing nitong tawag. Tumayo si Adrian mula sa kanyang mesa at ngumiti. Angelica, anong ginagawa mo dito? Visiting my hardworking fiancé, of course. Sabi nito, dinampyan ng halik si Adrian sa pisngi. Ang mga mata ni Angelica ay mabilis na nilibot ang opisina at huminto ito nang makita si Mia na nakatayo sa isang sulok, hawak ang basahan. Tiningnan niya si Mia mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng hindi maitatagong paghamak. Sino siya? Tanong ni Angelica. Ang boses ay matamis pa rin, ngunit ang tanong ay ibinato niya kay Adrian na parabang si Mia ay isang kasangkapan at hindi isang tao. She's Mia. She works here. Simpleng sagot ni Adrian. Ngumiti si Angelica, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Adrian at bumulong sapat lang ang lakas para marinig ni Mia. Darling, you're too kind. You hire just anyone off the street now. Make sure you check their backgrounds thoroughly. Baka mamaya may mawala dito sa opisina. Ang bawat salita ay parang sampal kay Mia. Ang init ng kahihiyan ay umakyat sa kanyang mga pisngi. Napayuko siya, nais na lang na maglaho. Naramdaman ni Adrian ang pag-igting ng kanyang panga. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakahawak ni Angelica sa kanyang braso. Angelica, that's enough. Sabi niya, ang boses ay malamig at mababa. Nagulat si Angelica sa reaksyon niya. What I was just being concerned. You can't be too careful with these kinds of people. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Adrian si Angelica na may halong pagkadismaya at galit. Mas tapat pa siya kaysa sa karamihan ng mga taong kilala natin. Maring sabi ni Adrian, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Don't you ever speak about her that way again.
Napatanga si Angelica, hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang perpektong muka ay nagpakita ng isang bihirang emosyon, pagkatalo at matinding selos. Sa sulok si Mia ay nakatayo, ang puso ay kumakabog na parang tambol, hindi alam kung matutuwa ba siya sa pagtatanggol o matatakot sa bagyong paparating na alam niyang siya ang nasa gitna. Ang tensyon na iniwan ng pagbisita ni Angelica ay nanatili sa hangin ng opisina sa mga sumunod na araw. Si Mia ay kumikilos ng may labis na pag-iingat, tila ba anumang maling galaw niya ay maaaring maging dahilan ng isa na namang hidwaan. Si Adrian naman ay naging mas tahimik, ang isip ay malalim na naglalakbay. Kitang-kita niya ang pader na namamagitan sa mundo niya at sa mundo ni Mia, isang pader na si Angelica mismo ang nagtayo. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento si Mia, nilapitan siya ni Adrian. "Mia," tawag nito, "libre ka ba mamaya may muang tanghali?" Napahinto si Mia sa kanyang ginagawa. "Oo po, sir." "Wag mo na akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang," sabi ni Adrian, isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Adrian na lang. Gusto sana kitang ilabas para sa tanghalian bilang opisyal na pasasalamat sa pagsasauli mo ng journal na hindi ko pa nagagawa ng maayos." Nag-atubili si Mia. Ang ideya na kumain sa labas kasama ang kanyang boss, isang Delmar, ay nakakatakot. Ngunit ang sinseridad sa mga mata ni Adrian ay mahirap tanggihan. Sige po, Adrian." Tanghali dinala siya ni Adrian hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit at tahimik na karinderya na nakatago sa isang eskinita malayo sa construction site. Isang lugar na simple at naghahainin ng lutong bahay. "Paano niyo po nalaman ang lugar na to?" tanong ni Mia na mamangha. "Dito ako madalas kumain noong college pa ako, kapag gusto kong takasan ng mga driver at bodyguard ko." Kwento ni Adrian habang umuupo sila. Ang pagkain dito, simple pero totoo. Walang pagkukunwari. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mia ng gaan ng loob kasama si Adrian. Sa loob ng karinderyang yon, hindi siya isang hamak na utility assistant at hindi rin ito isang makapangyarihang CEO. Sila ay dalawang taong kumakain ng sinigang at adobong manok. Nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Mia ang tungkol sa kanyang mga kapatid sa probinsya. Ang pangarap niyang muli silang makasama. Si Adrian naman ay nagbahagi tungkol sa kanyang ina, sa journal at sa pakiramdam na laging may kulang sa kanyang buhay sa kabila ng lahat ng yaman. Natuklasan nilang pareho silang ulila sa ina, isang karanasang agad na nagbuklod sa kanilang mga puso. "Alam mo, Mia," sabi ni Adrian sa gitna ng kanilang usapan, "hinahanap-hanap ko ang katapatan sa mundo, sa negosyo, sa mga kaibigan, sa pag-ibig. At sa'yo ko lang ulit ito nakita sa pinakasimpleng paraan. Maraming salamat." Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Mia. Higit pa sa pera o sa magaan na trabaho, ang pagkilalang iyon sa kanyang pagkatao ang pinakamahalagang regalo na kanyang natanggap. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang simpleng tanghaliang yon ay hindi pala pribado. Sa kabilang kalye, sa loob ng isang nakaparadang kotse na may tinted na salamin, isang lalaki ang tahimik na kumukuha ng mga litrato gamit ang isang long lens camera. Ang bawat ngiti, bawat tingin, bawat sandali ng kanilang pag-uusap ay maingat na naitatala. Ilang oras lang ang lumipas. Ang mga litrato ay nasa kamay na ni Angelica. Tinitigan niya ang mga ito sa screen ng kanyang tablet. Ang kanyang perpektong manicure na mga kuko ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mukha ay isang kalmadong maskara, ngunit sa loob isang bulkan ng selos at galit ang sumasabog. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Adrian kay Mia, isang tingin na hindi niya kailanman nakita na ipinukol nito sa kanya. Isang tingin na puno ng paghanga at
lambing. At ang hampaslupang babaeng iyon, nakangiti pa na parang walang pakialam sa mundo. So ito pala ang gusto mo, Adrian. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng lason. Kung gusto mo ng laro, bibigyan kita ng laro. Alam niyang hindi niya maaaring komprontahin si Adrian. Ito ay magtutulak lamang sa lalaki palayo. Kailangan niyang putulin ang problema mula sa ugat. Kailangan niyang durugin si Mia. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang plano. Inutusan niya ang kanyang private investigator na alamin ang lahat tungkol kay Mia, ang kanyang tirahan, ang kanyang mga nakagawian. Nalaman niya ang tungkol sa isang maliit na coffee shop na malapit sa apartment complex ni Mia, kung saan ito madalas bumibili ng murang kape bago pumasok sa trabaho. Doon niya ito hihintayin. Hapon, pagkatapos ng trabaho, dumaan si Mia sa nasabing coffee shop gaya ng dati. Umorder siya ng isang kapeng barako at naupo sa isang maliit na mesa sa sulok upang magpahinga saglit bago umuwi at harapin ang kanyang tita Jacinta. Ilang sandali pa isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Nag-angat siya ng tingin. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakatayo sa harap niya si Angelica. Nakasuot ng isang eleganteng itim na damit, ang mukha ay nakangiti. Ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Can I join you?" tanong ni Angelica. Hindi na hinintay ang sagot at naupo sa tapat ni Mia. Hindi makapagsalita si Mia. Ano ang ginagawa ng fiancé ni Adrian? Dito, Mia, tama. Simula ni Angelica, inilapag ang kanyang mamahaling Hermes bag sa katabing upuan. Gusto ko lang sanang makipag-usap. Bilang babae sa babae. Tumangulang si Mia, ang puso ay kumakabog ng malakas. Alam mo, pagpapatuloy ni Angelica, ang boses ay parang seda, ngunit ang bawat salita ay may tinik. I admire girls like you. Palaban, gagawin ang lahat para umangat sa buhay, pero dapat alam mo kung saan ka lulugar. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at bahagyang sumandal. Si Adrian ay mabait. Masyadong mabait. Naaawa siya sa mga taong tulad mo. Pero huwag mong ipagkamali ang awa sa ibang bagay. Dahil sa huli, ang isang agila ay para lamang sa kapwa agila. Ang isang maya ay dapat manatili sa lupa. Ang mga salita ay tumama kay Mia na parang mga bato. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa kahihiyan. Hindi ko po alam kung ano ang sinasabi ninyo. Sabi ni Mia, pinipilit na maging matatag. Magkaibigan lang po kami ni Sir, ni Adrian. Isang tawang maikli at mapanghamak ang kumawala kay Angelica. Magkaibigan? Oh please, don't insult my intelligence. Nakita ko ang mga litrato. Nakita ko kung paano kanya tinitigan. At alam na alam ko ang laro ng mga babaeng tulad mo. Aagawin ng simpatiya, aakitin ng atensyon hanggang sa makuha mo ang gusto mo. Hindi po totoo yan. Giit ni Mia, ang boses ay bahagyang tumaas. Ang nangiti sa mukha ni Angelica ay naglaho na palitan ng isang nakakatakot na kalamigan. Huwag mo akong sinisigawan. Sabi nito. Ang boses ay bumaba, naging isang bulong na puno ng pagbabanta. Ito ang una at huling babala ko sa iyo, babae. Layuan mo si Adrian. Bumalik ka sa putikan kung saan ka nanggaling, dahil kung hindi, kinuha ni Angelica ang kanyang tasa ng mainit na latte na kararating lang. Tinitigan niya si Mia ng diretso sa mata. Sa isang mabilis sinasadyang kilos, ibinuhos niya ang laman nito sa mesa, diretso sa kamay ni Mia na nakapatong doon. Aray! Isang matinding kirot at paso ang gumapang sa balat ni Mia. Napasigaw siya sa sakit, mabilis na binawi ang kanyang kamay. Ang mainit na likido ay tumapon din sa kanyang damit. Tumayo si Angelica, walang bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. Kumuha siya ng ilang pirasong 1,000 piso mula sa kanyang bag at ibinato ito sa mesa. Pampagamot mo, malamig niyang sabi.
Isipin mo yan bilang isang paalala. Sa susunod na hindi ka sumunod, baka hindi na lang mainit na kape ang matikman mo. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Mia na nanginginig sa isang sulok. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin nagbubulungan, ngunit walang sino mang lumapit. Naiwan si Mia na mag-isa, ang kamay ay namumula at kumikirot sa sakit. Ngunit ang paso sa kanyang balat ay walang-wala, kumpara sa paso ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa na sumusunog ngayon sa kanyang puso. Ang munting liwanag na kanyang nakita ay bigla na lang tinakpan ng isang madilim at malupit na anino. Kinabukasan pumasok si Mia sa trabaho na may balot na gasa sa kanyang kamay. Sinubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng blusang may mahabang manggas, ngunit sa loob ng maliit na opisina, imposibleng hindi ito mapansin. Anong nangyari sa kamay mo? Ang boses ni Adrian ay puno ng pag-aalala. Nakatayo siya sa tabi ng mesa ni Mia, ang mga mata ay nakatutok sa bendahe. Ito po ba? Sabi ni Mia pilit nang ngumingiti. Wala po ito. Napaso lang po ako kagabi habang nagluluto. Isang kasinungalingan na nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Ngunit ano pa ba ang sasabihin niya na sinadyang buhusan ng mainit na kape ng fiancé nito ang kanyang kamay? Iyon ay magdudulot lamang ng mas malaking gulo. Ngunit si Adrian ay hindi madaling malinlang. Nakita niya ang saglit na pag-iwas ng tingin ni Mia, ang panginginig ng kanyang mga labi habang nagsisinungaling. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalaga, tila sinusubukang basahin ang katotohanang itinatago nito. Sigurado ka? Tanong niya ulit, ang boses ay mas seryoso. Hindi ganyan ang itsura ng paso sa pagluluto, Mia. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang tindi ng kanyang titig ay tila unti-unting bumakbak sa pader na itinatayo ni Mia. Ang kabaitan at pag-aalala sa kanyang boses ay isang bagay na hindi niya nararapat. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit at kahihiyan na kanyang kinimkim ay bumigay. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Mia. Dahan-dahan, sa nanginginig na boses, ikinuwento niya ang lahat. Hindi niya binanggit ang mga masasakit na salita, tanging ang pangyayari lang. Nasa coffee shop po ako. Nagkita po kami ni Ma'am Angelica na natapon niya po yung kape niya sa kamay ko. Habang nagsasalita si Mia, ang mukha ni Adrian ay dahan-dahang nagbago. Ang pag-aalala ay napalitan ng di makapaniwalang tingin, na pagkatapos ay naging isang malamig at matigas na galit. Ang kanyang mga panga ay nagtiim at ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang gilid. Hindi siya nagsalita pagkatapos ng kwento ni Mia. Tumangulang siya, isang maikli at mariing tango. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa mga gawain mo ngayon. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya, kinuha ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng opisina. Naiwan si Mia na lalong kinakabahan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Adrian, ngunit alam niyang isang bagyo ang paparating. Ang biyahe ni Adrian mula sa construction site pabalik sa Makati ay tila isang karera. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang isip ay nag-aapoy. Angelica, ang babaeng perpekto, ang babaeng mula sa isang marangal na pamilya, ay may kakayahang gumawa ng ganoong kababaan. Ang imahe ni Mia na may paso sa kamay ay paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan, at sa bawat pag-ulit, lalong tumitindi ang kanyang galit. Wala pang isang oras pinarada niya ang kanyang kotse sa harap ng mansyon ng mga Delmar. Padabog siyang pumasok sa loob. Nasaan si Angelica? Tanong niya sa kasambahay, ang boses ay kulog sa katahimikan ng bahay. Nasa garden po, sir. Kasama po si Donya.
Sagot ng natatakot na katulong. Tinungo niya ang garden. Doon nakita niya si Angelica na masayang nakikipagtawanan sa kanyang ina-inahan, ang asawa ng kanyang ama. Pareho silang napatingin nang makita ang galit na anyo ni Adrian. "Adrian, darling, you're home early." Masayang bati ni Angelica, akmang tatayo para salubungin siya. "Diyan ka lang." Utos ni Adrian, ang boses ay malamig. "Kailangan nating mag-usap. Ngayon din." Naramdaman ni Angelica ang panganib. Ang nangiti sa kanyang mukha ay naglaho. "Tungkol saan, Adrian?" "Tungkol sa kape." Simpleng sagot ni Adrian, ngunit ang kahulugan sa likod nito ay parang bombang sumabog sa pagitan nila. Ang mukha ni Angelica ay biglang namutla. Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Talaga?" Tanong ni Adrian, lumapit siya ng isang hakbang, ang mga mata ay nanlilisik. "Nagkita kayo ni Mia kahapon. Binuhusan mo siya ng mainit na kape. Huwag kang magsinungaling sa akin, Angelica. Nakita ko ang paso sa kamay niya." Sa pagkakataong yon, alam ni Angelica na huli na siya. Napalitan ng pagtatanggol ang kanyang pagkukunwari. "So what if I did?" Matapang niyang sagot. "That girl is a snake. Inaakit ka niya. I was just putting her back in her place." Sa lugar niya, isang mapaklang tawa ang kumawala kay Adrian. "At sino ka para magtakda ng lugar ng ibang tao? Dahil ba mas mayaman ka? Dahil ba mas makapangyarihan ka? Ganyan ka ba kababaw, Angelica? Pinoprotektahan ko lang kung anong akin." Sigaw pabalik ni Angelica, ang kanyang composure ay tuluyan nang nawala. "Tayo ang dapat magkasama, Adrian. Hindi ikaw at ang hampas lupang yon. Huwag mo siyang tatawaging ganyan." Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong hardin. "You know what, Angelica? Sa ginawa mo, mas napatunayan mo lang kung sino ang may tunay na halaga at kung sino ang basura." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal para kay Angelica. "Kailangan nating pag-isipan ulit itong relasyon natin." Malamig na sabi ni Adrian. "Dahil ang babaeng pakakasalan ko, hindi ganyan kasama ang ugali." Tumalikod si Adrian at iniwan siyang nakatayo roon, nanginginig sa galit at kahihiyan. Ang kanyang ina-inahan ay lumapit, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay paghihiganti. Dinurog siya ni Adrian sa harap ng pamilya. Pinagmukha siyang kontrabida. At lahat ng ito ay dahil sa isang babaeng basahan. "Hindi pa tayo tapos." Bulong niya sa hangin. "Kung hindi kita makuha, Adrian, sisiguraduhin kong walang sino man ang makakakuha sa'yo. Lalo na siya." Kinabukasan, habang ang galit ay kumukulo pa rin sa kanya, isang ideya ang nabuo sa isip ni Angelica. Kung ang problema ay ang kahinaan ni Adrian sa mga kawawa, kung gayon kailangan niyang ipakita sa buong mundo na ang kawawang si Mia ay hindi inosente. Kailangan niya ng kakampi. Isang taong mula sa mundo ni Mia, isang taong sakim at madaling silawin sa pera. Nag-utos siya sa kanyang private investigator. "Alamin mo kung sino ang kasama niya sa bahay. Alamin mo ang kahinaan nila." Hindi nagtagal, dumating ang report. Si Mia ay nakatira, kasama ang isang tiyahin, si Jacinta, isang babaeng mahilig magsugal, laging kapos sa pera, at may malaking inggit sa pamangkin. Isang demonyong nangiti ang sumilay sa labi ni Angelica. Perfect! Isang hapon, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng eskinita kung saan nakatira si Mia. Si Angelica, nakasuot ng malaking itim na salamin at scarf, ay bumaba. Kumatok siya sa pinto ng sira-sirang apartment. Si Jacinta mismo ang nagbukas. Nanlaki ang mga mata niya sa ganda at karangyaan ng babaeng nasa harap niya. "Sa sino po sila?" "Ako si Angelica." Sabi nito, ang boses ay matamika, matamis na parang pulot.
Maari ba tayong mag-usap tungkol ito sa iyong pamangkin? Si Mia. Pinapasok siya ni Jacinta, ang isip ay puno ng pagtataka. Sa loob ng masikip at maalinsangang sala, inilatag ni Angelica ang kanyang plano. Hindi niya ito sinabi ng diretso. Pinalabas niya na siya ay isang nag-aalalang kaibigan na ayaw maloko si Adrian. Alam na niyo po, Tita Jacinta, simula ni Angelica, ang tono ay puno ng pekeng simpatiya. Nag-aalala lang po ako para kay Adrian. Si Mia po kasi, mukhang mabait, pero may mga naririnig po ako na ginagamit niya ang kanyang itsura para makakuha ng pabor mula sa mga mayayamang lalaki. Mabilis na kumagat si Jacinta sa pain. Naku iha, tama ka. Yang batang yan akala mo kung sinong Santa Santita, pero may tinatagong landi yan. Ngumiti si Angelica. Kaya po naisip ko baka matulungan nanyo ako. Kailangan nating iligtas si Adrian mula sa kanya. At syempre po, hindi ko po kalilimutan ang tulong ninyo. Inilabas ni Angelica ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa. Isang maliit na tulong para sa inyo at sa inyong pamilya. Dinampot ito ni Jacinta. Nang silipin niya ang laman, isang tumpok ng tig-1,000 piso na hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya, nagliwanag ang kanyang mga mata sa kasakiman. Ang anumang natitirang katapatan niya sa kanyang pamangkin ay naglaho na parang bula. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Jacinta, ang boses ay sabik na sabik. Sumandal si Angelica. Sa upuan, isang nangiting tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mukha. Simple lang, Tita Jacinta. Kailangan lang nating ipakita sa lahat kung ano ang tunay na kulay ni Mia. Sa labas ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ngunit sa loob ng maliit na apartment na yon, isang masamang balak. Ang kasisilang pa lang, isang kadilimang handang lamunin ang sino mang hahadlang dito. Ang simula ng katapusan ay dumating hindi sa anyo ng sigaw o komprontasyon, kundi sa isang tahimik na pag-click ng mouse. Kinaumagahan, isang artikulo ang lumabas sa isang sikat na online gossip blog, ang Mata ng Maynila. Ang pamagat nito ay malalaki, mapanghusga at dinisenyo para kumalat na parang apoy. CEO ng Delmar Prime Holdings, iniwan ang mayamang fiancé para sa isang hamak na construction worker na ginamit ang katawan bilang pangakit. Sa ilalim ng headline ay isang malinaw na litrato ang kuha mula sa tanghalian ni Adrian at Mia sa karinderya. Ang anggulo ng kamera ay nagpalabas na ang kanilang pag-uusap ay isang lihim at intimong sandali. Ang malambing na pagtingin ni Adrian at ang matamis na ngiti ni Mia ay nabigyan ng maruming kahulugan. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan isinulat na may bahid ng katotohanan para maging kapani-paniwala. Sinasabi nito kung paano biglang nabigyan ng magaan na trabaho si Mia. May mga quote mula sa isang source na malapit sa pamilya ng babae na nagsasabing si Mia ay matagal nang nangangarap na makahanap ng mayamang mapapangasawa para iahon ang sarili sa kahirapan. Ang artikulo ay sumabog sa internet. Sa loob ng 1 oras ito ay nasa lahat na ng social media feeds, pinagpipiestahan ng mga netizen. Ang pangalan ni Mia na dati walang nakakakilala ay bigla na lang naging simbolo ng isang gold digger. Ang pangalan ni Adrian ay nabaahiran ng eskandalo at si Angelica, sa mata ng publiko, ay naging isang martir, isang kaawa-awang biktima. Si Adrian ay nasa gitna ng isang site meeting nang magsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin, ngunit nang pumasok ang kanyang assistant na si Carlo na namumutla, alam niyang may malaking problema. "Sir, kailangan niyo pong makita to." Sabi ni Carlo, iniabot ang tablet. Binasa ni Adrian ang artikulo. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura.
Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng yelo, ngunit sa loob isang galit na parang bulkan ang sumasabog. Gawa-gawa lang to, bayad to. Sabi niya, ang boses ay mababa at nanggigigil. Alamin mo kung sino ang nasa likod nito, Carlo. Now. Ngunit bago pa man siya makakilos, tumawag ang telepono na hindi niya maaring baliwalain. Ang kanyang ama, si Don Ricardo. Adrian. Ang boses sa kabilang linya ay hindi isang pagbati, kundi isang kulog. Ano ang kahulugang ito? Ang pangalan ng pamilya, ang kumpanya, ginawa mong circus. Ang stock prices natin bumabagsak dahil sa kalokohan mo. Dad, it's a lie. A setup. Mariing sagot ni Adrian. Wala akong pakialam kung totoo o hindi. Sigaw ni Don Ricardo. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita ng publiko. Ayusin mo to Adrian. Hiwalayan mo ang babaeng yan. Mag-issue ka ng public apology kay Angelica at sa pamilya niya. Kung hindi ako mismo ang magtatanggal sa'yo sa proyektong yan. Pagkatapos ng tawag na paupo si Adrian, ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Ang pamilya, ang kumpanya, ang legasya. Lahat ay nakataya. Ngunit ang nasa isip niya ay si Mia. Paano na siya? Hindi na hinintay ni Adrian na mabalitaan pa ni Mia mula sa iba. Pinuntahan niya ito sa site office kung saan ito ay tahimik na naglilinis, walang kamalay-malay, sa bagyong nakapalibot sa kanya. Isinara niya ang pinto. Mia, miss, sabi niya, ang boses ay pagod. Napansin ni Mia ang bigat sa kanyang muka. Adrian, may problema po ba? Hindi siya sumagot. Iniabot lang niya ang kanyang telepono kung saan nakabukas ang artikulo. Habang binabasa ni Mia, dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang bawat salita, bawat paratang ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang pinakamasakit ay ang quote mula sa source na malapit sa pamilya. Isa lang ang taong maaaring gumawa noon. Hindi totoo yan. Bulong niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tumingala siya kay Adrian, ang kanyang tingin ay puno ng pagmamakaawa. Adrian, maniwala ka sa akin. Pakana lang po ito. Gusto ni Adrian na maniwala. Ang buong pagkatao niya ay gustong maniwala. Ngunit ang laso ng pagdududa na itinanim ng artikulo at ng sigaw ng kanyang ama ay nagsimula nang kumalat. Sino ang source, Mia? Tanong niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Ang sabi dito, malapit sa'yo. Ang tita mo ba? May mga sinabi ka ba sa kanya tungkol sa atin? Tungkol sa mga pangarap mo? Sa tanong na yon, gumuho ang mundo ni Mia. Hindi dahil sa paratang, kundi dahil sa pagdududa sa mga mata ni Adrian. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi siya nito pinaniniwalaan ng buo. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Wala. Sabi niya, ang boses ay basag. Wala akong sinabi. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Tumalikod siya, hindi makayanan ng tingin ni Adrian. Naiwan silang dalawa sa katahimikan, isang malalim na bangin ng kawalan ng tiwala, ang biglang lumitaw sa pagitan nila. Ang gabi ng project launch para sa Aurora Towers ay dumating makalipas ang 2 araw. Ito ay dapat sana'y isang selebrasyon, ngunit para kay Adrian, ito ay isang execution. Sa kabila ng pagdududa, gumawa siya ng isang mapangahas na desisyon. Bilang isang huling paglaban sa lahat, inimbitahan niya si Mia na maging kasama niya sa gabing iyon. Gusto niyang ipakita sa kanyang ama at sa buong mundo na naninindigan siya. Si Mia, sa kabila ng takot at kahihiyan, ay pumayag. Suot ang isang simpleng asul na bestida na binili para sa kanya ni Adrian. Pumasok siya sa ballroom ng isang 5-star hotel. Agad niyang naramdaman na hindi siya kabilang doon. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya
ay puno ng panghuhusga, ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. "Just stay with me," bulong ni Adrian, hinawakan ang kanyang siko. Sa gitna ng bulwagan, nakita nila si Angelica nakasuot ng isang kumikinang na gown, maganda, at mukhang isang anghel. Sa tabi niya ang kanyang mga magulang at si Don Ricardo. Ang grupo nila ay tila isang korte na handa ng maglapat ng hatol. Nang magsimula ang programa, lumapit si Angelica sa kanila. Ang muka ay isang perpektong maskara ng kalungkutan. "Adrian, can we talk?" Bago pa man makasagot si Adrian, isang boses ang narinig mula sa likuran nila. "Sir Adrian, maawa po kayo." Lumingon sila. Doon sa gitna ng atensyon ng lahat nakatayo, si Tita Jacinta, nakasuot ng bagong damit na halatang hindi sanay isuot. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa pekeng luha. Lumakad ito palapit at biglang lumuhod sa harap ni na Adrian at Mia. "Ano ang ginagawa mo, tita?" Gulat na tanong ni Mia, sinusubukang itayo ito. "Patawarin mo ako, Mia. Patawarin na niyo po si Mia, Sir Adrian." Humagulgol si Jacinta, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Kasalanan ko po. Ako po ang nagpalaki sa kanya na maging ambisyosa. Ako po ang nagsabi sa kanya na mangarap na maging mayaman. Patawarin niyo po siya sa paglapit niya sa inyo. Gusto niya lang pong makaahon sa hirap." Ang bawat salita ay isang patalim na direktang itinarak sa puso ni Mia. Ang kanyang sariling kadugo sa harap ng daan-daang tao ay ipinipinta siya bilang isang desperada at makasariling manggagamit. Si Angelica ay lumapit kay Jacinta, kunwari inaalo ito. "It's okay, tita. I understand. We all make mistakes." Ang kanyang mga salita ay tila puno ng pag-unawa, ngunit ang tunay na epekto nito ay ang pagpapatibay sa lahat ng kasinungalingan. Ang mga camera flashes ay nagsimulang magkislapan. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Mia ay nakatayo sa gitna ng lahat. Paralisado, ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang kanyang kaluluwa ay tila hinihiwalay sa kanyang katawan. Lahat ng mata ay bumaling kay Adrian. Ang kanyang ama ay matalim na nakatingin. Si Angelica ay naglalaro bilang biktima. Ang tiyahin ni Mia ay umaamin sa kasalanan. Ang buong mundo ay sumisigaw na si Mia ang may sala. Nakatayo si Adrian. Sa gitna ng lahat ang puso'y pinupunit sa dalawa. Sa isang panig ang babaeng pinaniniwalaan niya na ngayoy mukhang isang basag na manika. Sa kabila ang isang katotohanang isinisigaw at pinapatunayan sa harap niya. At sa pagkakataong yon, habang nakatingin sa nagmamakaawang mga mata ni Mia, hindi niya alam kung alin ang dapat niyang pakinggan. Ang eksena sa ballroom ay parang isang mabagal na bangungot. Si Mia ay nakatayo sa gitna ng unos tuliro at hindi makagalaw habang ang mga camera flashes ay walang awang sumusugat sa kanyang paningin. Si Adrian, sa tabi niya ay tila isang estatwa. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula sa umiiyak na si Jacinta sa mapagkunwaring si Angelica hanggang sa nag-aapoy na tingin ng kanyang ama. "Get her out of here!" Utos ni Don Ricardo. Sa isang security guard, itinuturo si Mia na para bang ito ay isang piraso ng basura. Ngunit bago pa man makakilos ang guard, humakbang si Adrian, inilagay ang sarili sa pagitan nila at ni Mia. Tinitigan niya ang kanyang ama. "Don't you dare touch her," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bakal na determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Mia, isang kamay na nanlalamig at nanginginig. "Let's go!" Bulong niya at hinila niya ito palayo sa karamihan, palabas ng ballroom, palayo sa mga mapanghusgang mata. Sa loob ng kotse walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Mia. Hindi siya tinanong ni Adrian kung totoo ba ang lahat.
Hindi niya ito kinumpronta. Hinatid lang niya ito sa apartment nito ng tahimik. Bago bumaba si Mia, hinawakan niya ang braso nito. Maniwala ka sa akin. Bulong ni Mia sa huling pagkakataon, ang mga mata ay puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni Adrian ng matagal. May nakita siyang takot, sakit at kahihiyan sa mga mata nito. Ngunit wala siyang nakitang kasalanan. Magpahinga ka. Ako na ang bahala. Iyon lang ang sinabi niya bago ito umalis. Lumipas ang ilang araw matapos ang unos sa project launch. Ang katahimikan na sumunod ay hindi awkward, kundi isang kinakailangang paghilom. Ang iskandalo ay mabilis na namatay ng kumilos si Adrian. Gamit ang buong kapangyarihan ng Delmar Prime Holdings, naglabas siya ng opisyal na pahayag, kumpleto sa mga ebidensya ang CCTV footage ng pag-uusap nina Angelica at Jacinta, ang bank records ng perang inilipat at ang testimonya ng private investigator na kanyang kinuha. Ang katotohanan ay lumabas na parang isang rumaragasang ilog tinatangay ang lahat ng kasinungalingan. Ang mata ng Maynila ay napilitang mag-issue ng public apology at tinanggal ang artikulo. Ang pangalan ni Angelica at ng kanyang pamilya ay nabahira ng kahihiyan na nagtulak sa kanila na tuluyang putulin ang business ties sa mga Delmar at pansamantalang umalis ng bansa. Si Tita Jacinta naman, matapos kunin ang bayad mula kay Adrian, ay naglaho na parang buladala ang kanyang kasakiman. Si Don Ricardo sa unang pagkakataon ay personal na humingi ng tawad kay Adrian, kinikilala ang kanyang pagkakamali sa paghusga. Ngunit para kay Adrian, isa lang ang mahalaga sa lahat ng ito. Si Mia. Isang hapon kumatok siya sa pinto ng apartment ni Mia. Hindi na siya nagulat na makitang handa na itong umalis. Ang mga gamit nito ay nakalagay sa ilang karton na kahon. Dala niya ang isang bayong ng mga prutas at pagkain, isang simpleng alay ng kapayapaan. Aalis ka na? Tanong niya, ang boses ay mahinahon. Tumango si Mia. May pagod pa rin sa kanyang mga mata, ngunit wala na ang takot at kawalan ng pag-asa. Napalitan ito ng isang tahimik na katatagan. Hindi na po ako pwedeng manatili dito. Kailangan ko na pong magsimula ulit. Alam ko, sabi ni Adrian, at gusto kitang tulungan. Pumasok siya at naupo sa tapat ni Mia. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang puso ay bukas at puno ng pagsisisi. Mia, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Dahil kahit sa isang saglit sa gitna ng lahat ng kaguluhan nagduda ako. Ang ingay sa paligid, ang bigat ng pamilya ko. Nabingi ako. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Ang sinseridad sa kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Mia. Dahan-dahan siyang tumango. Naiintindihan ko. Gusto kong bumawi. Pagpapatuloy ni Adrian. Nakahanap na ako ng isang maliit at ligtas na apartment para sa'yo malayo dito. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga abogado ko sa probinsya para simulan ang proseso na makuha mo ang kustodya ng mga kapatid mo. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ito na yon. Ang fairy tale ending. Ang prinsipe na ililigtas ang kanyang prinsesa mula sa kahirapan. Ito ang pangarap na ipinipilit ni Tita Jacinta sa kanya. Ngunit habang nakikinig na pagtanto ni Mia na hindi na iyon ang kanyang pangarap, huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas at dignidad na natitira sa kanya. Salamat, Adrian. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa lahat. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Pero tumingin siya sa mga kamay niyang may kalyo pa rin. Hindi ko pwedeng tanggapin ang lahat ng yan nang basta-basta. Nagulat si Adrian. Tatanggapin ko po ang tulong para sa apartment at sa mga abogado. Sabi ni Mia. Pero ituring na niyo po yon bilang isang utang. Isang pautang na babayaran ko kapag kaya ko na. Gusto ko pong magtrabaho
Gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Gusto kong ako mismo ang bubuhay sa mga kapatid ko. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa, hindi sa likod ng anino mo. Sa sandaling iyon, mas lalong humanga si Adrian kay Mia. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahiyain at takot na trabahador na kanyang nakilala. Siya ay isang agila na natutong lumipad sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Napagtanto niya na ang pagmamahal niya dito ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding paggalang sa kanyang hindi matitinag na integridad at lakas. Isang ngiti totoo at puno ng pagmamahal ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Kung ganon, sabi niya, ang boses ay puno ng init. Hindi kita tutulungan bilang isang tagapagligtas. Tutulungan kita bilang isang kasama, isang kaagapay sa pagtupad ng mga pangarap mo. Papayag ka ba? Sa tanong na yon, sa wakas isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia, tinatanglawan ang kanyang buong mukha. Opo, papayag po ako. Makalipas ang ilang linggo sa paglubog ng araw, magkatabing nakaupo sina Adrian at Mia sa isang bench sa isang tahimik na parke. Ang hangin ay sariwa, ang paligid ay payapa. Malayo sa gulo ng construction site, malayo sa pagkukunwari ng mga ballroom. Si Mia ay nagsimula ng mag-aral sa isang gabiing klase, kumukuha ng kursong may kinalaman sa drafting at design inspirasyon na nakuha niya mula sa journal ng ina ni Adrian. Sa umaga nagtatrabaho siya bilang isang administrative assistant sa isa sa mga charity foundation ng Del Mar. Si Adrian naman ay mas madalas nang ngumiti. Ang Aurora Towers na dati simbolo ng isang mabigat na legasya ay naging simbolo na ngayon ng isang bagong simula. Ang proyekto ay naging isang personal na misyon, isang gusaling itatayo sa pundasyon ng katapatan. Nakausap ko na ang social worker. Masayang ibinalita ni Mia. Malaki raw ang pag-asa na sa Pasko kasama ko na sina Ana at Leo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Ang gaspang at kalyo ay nandoon pa rin, ngunit para sa kanya iyon ang pinakamagandang mga kamay sa mundo. At narito ako para salubungin sila kasama mo. Pinanood nila ang araw na dahan-dahang magtago sa abot tanaw, pinapalitan ng isang mapayapang takip silim. Walang mga engranding pangako, walang singsing, walang mga salitang matatamis. Ang mayroon lang ay isang komportableng katahimikan sa pagitan ng dalawang taong sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag. Hindi ito ang wakas na parang sa pelikula. Ito ang simula, isang totoong simula na itinayo hindi sa karangyaan o sa utang na loob, kundi sa isang pundasyong gawa sa respeto, katapatan at isang pag-ibig na kasing tigas ng bakal na nasa puso nilang dalawa.